Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kaibigan, sa gabing ito muli ay makapaglingkod ako at makapagbahagi muli ng salita ng Diyos ng mga ilang minuto na ang title po ay ang kaligtasan. Napakahalaga po mga kapatid na maunawaan natin o dapat natin malaman na napakahalaga po ng kaligtasan ng tao. So ito po ang ating pag-usapan sa gabing ito na mababasa natin sa Bible text sa Book of Ephesians chapter 1:13. Ang sabi ni Pablo na sa pamamagitan ni Kristo kayo rin na makarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At ang sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatat ng pagkahirang sa inyo. Efeso 1:3. So sinasabi sa verse dito, bago tayo maligtas, kailangan nating makinig at maniwala sa mensahe ng mabuting balita. Kung tinatanggap natin ang kaligtasan ay kay Hesukristo, tatatakan tayo ng banal na Espiritu bilang tanda na tayo ay mga anak ng Diyos. Pero bakit kailangan tayong maligtas? Yan po mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon. O anong mali sa atin? Okay, bakit kailangan nating maniwala kay Jesus bilang daan ng kaligtasan? Ito po ngayon mga kaibigan ay sasagutin natin ang mga tanong na ito ngayon. Number 1, may hadlang na humiwalay sa Diyos at sa tao. Naramdaman nyo na ba parang malayo sa iyo ang Diyos? Okay. Totoo naman talaga na lahat naman tayo ay parehong nakakaramdam ng ganito. Ang pakiramdam na malayo ang Diyos ay nagbibigay ng kaisipan sa atin sa marami na mga reliyon at paggawa ng mabuti ang makapaglalapit sa atin sa Kanya. Okay. Ngayon naman, dahil ang pagkahiwalay natin sa Diyos ay hindi pisikal, walang anumang pagsisikap ng tao ang magsisilbing tulay sa puwang na ito. So, anong dahilan, anong reason ng paghiwalay ng tao sa Diyos? Sabi sa Isaiah, ni Propeta Isaiah sa 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa, sabi ni Propeta Isaiah, na ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan po, na may barriers na nakipaghiwalay ang Diyos sa tao, na lumalayo ang Diyos sa tao dahil sa kasalanan hadlang. So, ang kasalanan ang nakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Nagkasala ang ating unang mga ninuno, sila ni Adan, hanggang dumadalo ito po sa atin. So, yan po. Una, may hadlang, at anong hadlang to ito, ang kasalanan, ang nakapagpahiwalay sa atin ng Diyos. So, ang pagiging hiwalay natin sa Diyos ay maliwanag sa Bible. Sinasabi talaga yan ng Bible. Ang Diyos ay banal. Alam naman natin yun, God is holy. Tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay matuwid, righteous, at tayo ay masama. So, ang sabi ng salita ng Diyos, sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po sabi sa Romans chapter 3 verse 23. But ang kamatayan o pagkahiwalay ang kabayaran ng kasalanan. O sabi sa Romans chapter 6 verse 23 na ang kamatayan o pagkahiwalay ang kabayaran ng kasalanan. Kaya napakahirap po. Nang dahil sa kasalanan ay nalalayo ang tao sa Diyos. So, number 3, ang katarungan ng Diyos ay nangailangan ng sakripisyo, purihin ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos ay makatarungan, sinisiguro ng Diyos na mapaparusahan ang kasalanan dahil banal siya ang kasalanan. Talagang may nakalaan na kaparusahan sa kasalanan. Dahil ang Diyos ay mapagmahal at mabagin, hindi niya gustong malayo sa kanyang tao. Praise God.
So, ang banal na solusyon sa problema ay si Jesus Christ. Yan ang banal na solusyon ng tao. Ang tanging anak ng Diyos na naging sakripisyo para sa kasalanan ng buong mundo. Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 28, na gayon naman si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Tingnan niyo siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. 1 John 29. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 3:25-26, siya ay inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Glory to God. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Sa verse 26, ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpawalang sala sa mga sumampalataya kay Jesus. Yun po. Number 4 po, nagbayad na si Jesus para sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Salamat sa anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. So, anong nangyari doon sa krus, mga kaibigan? Kaya inako ni Jesus ang ating lugar para sa kaparusahan. Na dapat tayo parusahan, inaako, kinuha ni Kristo. At siya ang naghirap. Tinanggap niya ang kanyang sarili, ang parusa na dapat tayo parusahan at kahirapan upang tanggapin natin ang kanyang mga pagpapala at kayamanan. Sabi sa Galatians 3:13-14, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Okay, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sa 2 Corinthians 8:9, inako niya ang ating mga kasalanan upang maging matuwid tayo. Hallelujah. Dahil wala siyang kasalanan, hallelujah, salamat sa Diyos, salamat sa ating Panginoon. Wala siyang kasalanan, siya lang ang karapat-dapat na magbayad para sa ating mga kasalanan at mamamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. Siya ang mediator. So ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ginawa ni Jesus sa krus at hindi base sa ating mabubuting ginawa para sa Kanya. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo dahil siya nga ay banal, nakataong tao, siya ay Diyos, ngunit dahil sa atin, na tayong kasalanan, siya itinuturing na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Glory to God. Panglima po, maliligtas tayo kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at magtitiwala kay Kristo. So mga kaibigan, lahat tayo ay nagkasala laban sa banal at matuwid na Diyos. Ang impyerno at paghiwalay mula sa buhay na presensya ng Diyos ay resulta ng kasalanan. Sa kabilang banda naman, mapagmahal din siya, ang Diyos. At ayaw niya magdusa tayo sa impyerno sa walang hanggan. Kaya ipinadala niya si Jesus Christ para pagbabayaran ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo. Romans 5:8. Okay, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Hallelujah. Dahil kay Kristo, siya ay hindi kailanman nagkasala. Malinaw po. Walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Okay, sa pangatlong araw, nabuhay siyang muli. Buhay si Jesus. Hallelujah. Narito siya ngayon sa ating at handang patawarin ang sinumang gustong talikuran ang kanilang mga kasalanan. Okay, handa niyang iligtas ang sinumang ipagkakatiwala ang kanilang sarili sa Kanya. So, ang mensahe ng mabuting balita ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ipagkasundo. Okay, na ipagkasundo ang magkasanlibutan sa Kanya. 1 Corinthians 5:19. Makakatanggap tayo, mga kapatid, ng kaligtasan kung ilagay natin ang ating pananampalataya sa nagawa ni Jesus doon sa krus.
para sa atin. Sa halip na subukang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kailangan nating maniwala na hindi siya natili sa libingan. Yun po ang katotohanan na siya ay buhay ngayon. Sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 19, na kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, kaibigan. Sapagkat ang sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So yun po ang mensahe ngayon, na ang kaligtasan ay kaloob, libreng regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Walang ibang ibinigay ng Ama na sukat nating ikaliligtas kundi sa pangalan lamang ni Jesus na ginawa niya doon sa krus. Siya ay matuwid, siya ay banal, siya ay walang sala, at ang lahat ng ating kasalanan ng lahat ng tao ay inako niya na dapat tayo ay parusahan. Glory to God. Na kinuha niya lahat ng ating kahinaan, ng ating kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Kanya. So mga kapatid, ito lang po ang ating mensahe patungkol sa kaligtasan na mayroon tayong kasiguraduhan kung tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So, kaibigan, handa ka na bang pagsisihan ngayon ang iyong mga kasalanan at ipikitiwala ang iyong buhay kay Jesus? So, yun po ang pinsay ngayon, na handa ka na bang sumunod sa Kanya ng buong buhay mo, kaibigan? O handa ka na bang manalangin ng panalangin ng pangako ng commitment na ito? Okay, nasa sa iyo, kaibigan, ang pagpasya kung tatanggapin mo si Kristo o hindi. So, kung sino mang nais tumanggap ngayong gabi na ito, ay ipanalangin ko kayo para sa kaligtasan. Okay. So, ang sino mang makapakinig sa video ito, ay sumunod kayo sa panalangin ng buong puso na sumampalataya ka sa Panginoon Jesucristo at tanggapin mo siya at pagsisihan, talikuran ang ating mga kasalanan. So sumunod kayo sa panalangin, mga kaibigan, sa gabi ito, sino mang nais tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sumunod kayo. Hallelujah. Tayo yumuko sa Diyos. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ng may pananampalataya na ipinadala ka ng Diyos bilang sakripisyo para sa aking mga kasalanan. Naniwala po ako sa ginawa mo sa krus, Panginoon. Naniniwala din ako na bumangon ka sa mula sa libingan. Ikaw ay buhay ngayon, Panginoon. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Panginoong Hesus, inamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako at linisin. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mabuhay ka po sa akin. Simula sa gabi na ito, Panginoon, ako'y susunod sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, dahil sa inyo ako ay naligtas. Sa inyo ako ay pinatawad. Sa inyo ako ngayon ay anak na ng Diyos. Sa inyo mamamayan ako ng langit at wala na akong bahagi sa impyerno. Salamat po, Panginoon. Ito pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Yun lang po ang topic ngayon ay patungkol sa kaligtasan na mayroon tayong kasiguraduhan at pangako po yun ng Panginoong Jesucristo na for those who believe in the Lord will be saved. Purihin ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.